Kasama na po natin ang direktor ng Traffic Discipline Office ng MMDA, si Attorney Victor Nunez. Good morning po, sir. Magandang umaga po, Miss DJ, Chacha, and Sir Arnold. Thank you po, sir, for being on the show. Attorney, ang assessment po ng MMDA, lack of discipline, itong pangunahing dahilan ng traffic along Marcos Highway. Sa datos po ninyo, dun sa nakita ninyo, ano madalas itong sinasabi natin na traffic violations kung bakit parang minsan na mas tinatalo pa ng traffic ang ng Marcos Highway, itong EDSA? Well, aside from that, may mga in-adjust din ho kasi kaming mga U-turn slots na kailangan ding i-move kasi isa rin ho sa cost yun. Marami ho kasing medyo magkakalapit lang. So, doon din ho nagkakaroon ng matinding bottleneck sa mga U-turn slots. And nakita rin ho namin na talagang nag-increase din ho yung volume of vehicles along Marcos Highway. Kumbaga, nasa 30 to 35% sobra sa kanyang road network capacity na kapasidad ng kalsadang yan. At of course, yung dumaraming rin po, subdivisions dyan sa Rizal area. So talagang marami rin hong factors. And nagkaroon ho din ng yung may weighing scale, yung for trucks. yung DP, yung DPWH. So pinag-uusapan namin and sinugunan naman ho kaagad ni Secretary Vince Dizon na sinuspend muna nila yung pagtitimbang ng mga trucks doon kasi it also adds to the congestion kasi kapag maraming truck, medyo mahaba rin ho talaga yung epekto at nagkukos din ng traffic sa area. So there are so many factors and of course yun talagang disiplina ng ating mga motorista, especially yung mga public utility vehicles dyan. That's why nagpa-augment ho tayo, dinagdagan na natin ng mas maraming tao at nagkaroon din ho ng mga engineering interventions, traffic engineering interventions. Ang MMDA up to Masinag, nag-adjust ho tayo ng mga U-turn slots and nagkaroon din kami ng volume count para tingnan natin yung timing, yung count ng mga traffic signals sa area. Oo. So, attorney, yung mga nabanggit ninyo, ito po yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Carmageddon last December 6 along Marcos Highway. At sabi nyo naman, nagkaroon na po ng intervention. So far, kamusta na po ngayon yung traffic situation, especially during rush hour dun sa area? Nababantayan na rin po. At actually, we even talked to Robinsons para i-allow yung mga jeep na dun po talaga pumasok na at dun ang pick up kasi kapag rush hour yung mga tao dun sa tapat, they would occupy 1 to 2 lanes at doon na nakaabang sa gitna sa mga public utility vehicles, especially sa mga jeeps na nagkukos talaga ng matinding traffic and obstruction sa area. So we talked to Robinsons na kung pwede papasukin yung mga jeep at doon ang pick up kasi meron namang space doon na area para gawing sakayan ng mga publiko. Kasi so that hindi na humai-impede at magkaroon ng dalawang lanes na obstruction along Marcos Highway mismo. Kasi nandyan nga yung isa pong yung isang terminal ng LRT. Meron dyan na bababa bago Sa may doon. Santolan, opo. Yes, bago sa Masinag. Dito naman po, Hindi mo rin masisi yung mga tao na nagmamadali, gustong makauwi. Pasalubong na sa mga sasakyan at nasa gitna na ng kalsada. So kapag binawalan mo at bantayan, talagang at least mawawala at marirestore ang discipline. ako ho talaga personal na dumadaan din dyan sa kahabaan ng Marcos Highway na yan, attorney, dahil taga Marikina ako. Pero ito pong sa usapin naman nung jurisdiction dyan sa kahabaan, kumusta po ang coordination ng MMDA at doon sa mga local governments na nakakasakop? Kasi party po dyan ay yung Marikina, Pasig, which is part of ng inyong jurisdiction, pero meron din pong parte na Cainta at Antipolo, which is part of the Rizal province naman.
we're happy to, tell everyone na maayos naman ho. Nagkaroon ho kami ng several coordination meetings and nagkaroon ng joint ocular inspection, and we already drafted a MOA sa 4 na LGUs kasama ang MMDA para sa pakikipagtulungan sa pagmando ng traffic sa kahabaan ng Marcos Highway, and we even included sa MOA yung harmonization of truck ban hours ng 4 na LGUs na may jurisdiction ho sa Marcos Highway para naman at least mas maayos at alam ng mga trackers na isang oras or may uniform hours lamang sila na pwedeng lumabas at hindi lumabas yan sa Marcos Highway. So we're hoping na magkaroon ng positive result ito, and sana mapirma na namin the soonest possible time yung MOA. Inaantay na lang ho namin yung ibang mga inputs ng iba't ibang LGU para ma-finalize na ho yung final draft ng MOA para ho dyan sa pag-aayos sa Marcos Highway, para yung joint enforcement sa mga traffic violations, sa illegal vendors, illegal terminals, para ho magkakatulong-tulong ho kasama ang aming ahensya hanggang ho Masinag, hanggang Antipolo ay pagtutulong-tulungan ho namin. Yan. Yun naman po mga subdivision na nasa sa gilid nga ho nitong mga madadaanan. Meron po bang nagbukas nga ng kanila bang mga pintuan? May mga subdivisions na ho na nagbukas na at nagpapagamit palabas po sa Marcos Highway. Hindi ko lang alam yung mga pangalan, pero positive ho na may mga subdivisions ho na nagbukas na recently to accommodate motorists to pass through going to Marcos Highway. So yun naman po ang nakakatuwa dyan. Alam ko yung isa ho, Midtown, nagbukas ho sila from Q Plaza para ho sa mga motorista who can na mga lulusot through doon sa subdivision going to Marcos Highway. So we're very happy sa mga homeowners na nagbukas ng kanilang mga gates to allow motorists na mag-traverse to go straight na po sa Marcos Highway. What about doon naman po sa security na pinoprovide din natin since nagbukas itong ilang mga subdivision na ito along Marcos Highway? Meron din po ba tayong mga tauhan na pinayagan na tulungan din yung kanilang security doon sa pagpapatupad nga ng pagpapadaan? Yes, sa loob. So far Pwede po wala ba pa yun? naman nung humingi sa amin ng assistance na magmando sa loob. And we're also asking sa mga public, especially sa motorists na dadaan sa mga subdivisions na nagbukas ng kanilang mga gates to honor and respect kung ano man ho yung kanilang mga regulations at mga traffic regulations sa loob. Because at least magbigay naman ho ng courtesy dun sa mga homeowners na nagbubukas during certain period of hours na talagang rush hour para ho makapag-pass-through sila sa ilang private subdivision. Attorney, hindi lang naman po sa Marcos Highway ang traffic. Yun pong mga kalsada na under MMDA, ano po ang plano ninyo? Kasi taon-taon naman po itong holiday. Actually, kahit minsan nga, kahit hindi holiday, matraffic po talaga, especially sa mga choke points. Meron din po ba tayong mga interventions dun sa mga kalsada na matraffic pa rin hanggang sa ngayon kahit nga hindi na holiday? Yun din po ang concern ng ilan. Yes, ma'am. Unang-una, in-extend ho natin ang duty hours ng ating mga traffic enforcers up to 12 midnight so that they will be visible sa kalsada. At ang lagi hong pinapaalala sa kanila ni Chairman Artes is unahin po yung pagmando ng trapiko. The traffic direction and control and traffic management must be their priority, especially this Christmas rush. At hayaan na lamang ang ating mga CCTVs through no contact apprehension policy to catch the traffic violators, kasi kapag nag-focus pa sila sa panghuli at pagpapara talaga hong mapapabayaan yung pag-manage ng daloy ng trapiko. So yun ho ang aming laging paalala sa kanila, especially itong stretch na ito na inaasahan natin na daragsa ang mga tao sa malls, kaliwat kanan ng mga
Christmas party. So they must be really visible sa kalsada, especially sa mga major thoroughfares, at mag-assist kung anumang any untoward incident, ng mga road crash incident. So yun po ang ating mga priority ngayong Christmas rush. Oh, so ngayon po yung mga MMDA enforcers natin, halos 24/7 sila na may naka-duty po sa mga kalsada? Hanggang 12 midnight po. 12 midnight. And then ang next Pero shift po po nila, may the following... nagmo-monitor naman. Oo, next 6, shift 5 6 a.m. to 6 a.m. may 5 mga to tao na ho 6 kami. in the morning. Kasi minsan, last Saturday, inabot po ako ng alas 3 ng umaga sa EDSA. Ang traffic pa rin po, attorney. Oo. Yes po. May mga Baka ano pwede pa rin ho nating kasi tayo. makonsider May po. mga Mm. road works na priority projects ng DOTR and DPWH na kahit may moratorium mo tayo sa mga road works and road diggings, kapag Friday to early Monday morning, we still allow them kasi mga priority projects ho to ng DOTR and Oo. DPWH. So talagang isinasabay din ho Oo, yung mga gawa ng trabaho, mga kailangan especially gawin. during Friday night Oo. hanggang madaling araw ng Lunes kasi hindi rin ho natin pwedeng itenga ang mga priority projects na yan, mga infra projects. So Oo. talaga hong nagko-cost din ho, nagko-contribute din ng traffic, especially on weekends, ma'am. Oo. Attorney, ang hiling po ng MMDA nitong nakaraan, iwasan yung ng mga malls, itong mall-wide sales. Legal basis, meron po ba talagang kapangyarihan ng MMDA na pagbawalan yung mga mall natin na iwasan yung Actually, ma'am, kanilang sale during yeah. weekdays? Kumbaga kasama po ba iyon talaga sa kapangyarihan ng MMDA? Kung hindi susunod po yung mga mall owners, kahit hindi ngayon taon kasi baka medyo late na, kunwari sa susunod na taon na mag-holiday, kung may hindi sumunod, ano pong sanctions nila? Actually, ma'am, it's been going for quite some time. Several years ago, ganun na rin. Actually, this is just parang pakiusap po sa mga mall operators. That's why October pa lang, nakikipag-meeting na kami sa kanila to present all these traffic mitigation schemes, including mall hours, mall delivery hours, and yung mga weekday na mall-wide sale. That's why hindi naman namin sila mabibigyan ng sanction kung hindi sila sumunod kasi ito'y pakiusap lamang sa kanila and close coordination. As much as possible, marami namang talaga mga malls na sumusunod dito pero may mga ibang asosasyon, mga retailer groups na sinasabi nila na sila na lang magmamanage, mag-uusap-usap sila, mag-ano ng kanilang scheduling para hindi sabay-sabay. We do respect that. At ang paalala lang namin sa mga mall operators ay kung magkakandak po sila ng weekend sale or any mall-wide sale ho, please inform us and have a close coordination with LGUs and the MMDA para makapag-augment kami, matulungan sila sa traffic management sa mga mall-wide sale nila. Because hindi naman namin pinagbabawalan yung each store or mga retailers na magkaroon ng sale. They can do that. Ang pakiusap lang namin ay yung mga mall-wide sale because yun ho talaga ang nag-a-attract ng maraming mga tao and nagkakaroon ng matinding congestion within the vicinity ng mga malls. At talagang may impact sa traffic, especially if those malls are along EDSA. Ayan, attorney, last na lang, ako naman may panawagan din, lalo na sa mga dumadaan nga sa major thoroughfares. Alam nyo, minsan yung mga concrete barrier po natin, naiikutan po ba yan ng mga MMDA enforcer natin? Kasi yung iba ay hindi tuwid, medyo nakalabas na magiging delikado sa mga motorista rin. At alam nyo naman, kapag hindi diretso ang takbuhan natin, magkokos pa yan ng pagsikip din sa trapiko. Naiikutan po ba? Kasi dito lang along EDSA, papunta at pauwi, galing Marikina to Mandaluyong. May nakikita ko, talaga wala sa align. 'Di ba? Nawawala sa align yung mga concrete barrier kahit yung mga orange barriers. Well, may umiikot naman sa aming Traffic Engineering Center. Thanks for reminding that. I will call the attention of our head sa Road Safety Unit to always check the alignment of the concrete barriers and yung mga orange barriers kasi tama ho kayo. Minsan
may yung mga hindi na masyadong alerto pa uwi, medyo inaantok-antok, that might cause road crash incident. So maraming salamat po for reminding us, and I'll inform the RSU head to check and always regularly monitor yung mga concrete barriers, especially along EDSA. Thank you po. Lalo Sige po. kasing sisikip lang kapag wala sa... Tsaka syempre yung pagbabantay din sa choke points. Yes. Ayan. Attorney Victor Nunez, maraming salamat po hanggang sa susunod po. Hopefully next year, hindi po ito ulit ang problema natin. Ano po? Thank you very much po, and maraming salamat sa lahat ng inyong mga input. Salamat din po. MMDA from MMDA Traffic Discipline Office. Ang direktor nga po nila si Attorney Director Victor Nunez. Maraming salamat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.